Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta na po kayo? Ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumasa inyo. Buksan natin ang ating isipan, ang ating araw, at damhin natin yung tunay na pagmamahal, tunay na kapayapaan galing sa ating Panginoon na muling nabuhay. Ang dala ng ating Panginoon na muling nabuhay ay pag-asa. Wala nang takot. So, kung tingnan mo yung mga apostol, na bago talaga yung mga apostol, when they encountered the presence of the resurrected Lord. Okay? Pero ngayon, ang pag-usapan natin, ito po yung pag-usapan natin. Greetings muna tayo sa mga laging naghihintay, laging nagsubaybay sa ating programa. Si Marieta Palaca is watching. Si Mary Jurim Oporto Nunez. Kung sa mo ni itong hiping Nunez, naroon sa Camp Taguhoy. Buutan po kayo. Si Ilang Wasawas. Nanood sa atin ngayon si Apolonia Apariche. Susing Escabande, Blessed Morning Father Darwin, God bless. Si Banban Agulay. Si Tem Ranches Matos, good morning Father. Si Giumi Morales. Si Sheldon Armamento Villaveles, good morning. Si Laurel Luce, nanood sa atin ngayon. Si Rooney Bonget, good morning Father Darwin. Good morning po. Si Pats Martinez, mayong buntag padre, watching from Cebu City. Si Jim Dinko Ramos, nanood din sa atin. Si Margaret Pazuelo de la Cruz, nanood sa atin. Si Pats Martinez is watching. Si Visitacion Bultron. Si Cal Piamonte, nanood sa atin ngayon. Si Pisukuro from Lua, USA. Si Dimco Ramos, mayong buntag. Si Pia Jane Arbanelia, God bless Father. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin itong magandang bakit may oath of secrecy. Opposite po sa eleksyon ng mundo, ang ingay. Sa conclave natin ngayon, sa pag-elect natin, sa kasunod ni Papa Francisco. Hindi mo makikita na ibuto mo si Cardinal Tagle, ibuto mo si Cardinal Ambo David, ibuto mo si Cardinal Advencula, ibuto mo si Cardinal Rosales. Wala po. Walang malaking streamer, walang malaking mga mukha. Buong mundo yan mag-lead sa buong mundo. Very good example ang simbahang Katoliko. Okay? Ang ganda, no? Dapat may poster yan na vote for Cardinal Tagle to be the next Pope. Wala. Ang ganda, no? Kaya nga walang division within the Catholic Church. So ngayon mga kapatid, why there is an oath of secrecy on the conclave?
Ito po. The secrecy surrounding a papal conclave, the process by which the Catholic Church selects a new pope. So, ang ganda, no? Ang ganda talaga ng election ng simbahan is rooted in several important reasons, both historical and theological. So, may 4 mga kapatid. Una, ito yung rason, to protect the integrity of the election. Para ma-impluensyahan yung integridad ng pagpili. Secrecy helps prevent external influence from political powers, media, and interest groups. May grupo na may interest that could pressure cardinals or manipulate the outcome. This ensures the decision is made prayerfully and independently. So ano mga kapatid? Prayerfully and independently to protect the integrity of the election. So mapipili niyan kapag walang secrecy mga kapatid, yung mga sikat. Kita nyo, hindi naman nakilala si Jorge Bergoglio nung resign si Pope Benedict, di ba? Bigla lang siyang sumipot dahil it is the product of intense prayer and retreat. Ngayon, isang araw, wala na silang contact sa kanilang cellphone. Sinusurrender na ng mga cardinal yung kanilang gadgets. No? Ang solemn, no? Ito mo makikita yung solemnity sa pagpili kung sino ang kasunod ni Papa Francisco. This is a good example to all elections. No? Ang ganda, no? Pero ngayon, ang ingay. Kailangan, number 1 ka sa survey. Kailangan, malaki yung pera mo. Kailangan, sikat ka. Yan ang nangyari sa election natin. Makamundo. Pero kahit nandito tayo sa mundo, tingnan mo yung election ng mga papa. May secrecy. Wow, very wonderful, no? Dapat tularan. This ensures the decision is made prayerfully. Yung mga decision ng mga cardinal, it is prayerfully and independently. Galing sa kanilang prayer. At walang nag-influensya sa kanila. Sino talaga ang nararapat? To prevent, ito, highlight ha, to prevent external influence from political powers, media, and interest groups. Merong mga interest groups nga influential, ma-manipulate yung mga cardinals, di ba? Kaya nga may oath of secrecy, kapatid, ang pagpili ng kasunod na Santo Papa. Yan po ang una na rason to protect the integrity of the election. Pangalawa na rason, to encourage honest deliberation. Kailangan yung pagpili nila ay galing talaga sa kanilang konsensya. Walang nag-force sa kanila, mga kapatid. When cardinals know that their discussion and votes are confidential, they can speak freely, debate sincerely, and vote according to the conscience without fear of reprisal or judgment. So, pwede sila mag-discuss sino ang pipiliin nila. Honest deliberation. The votes confidential, they can speak freely, debate sincerely. Take note ha, they can speak freely. Pwede sila mag-usap sino pa yung dapat nating iboto. Debate sincerely. So kung may mainit na diskusyon, it should be a sincere debate. Pangatlo, vote according to the conscience without fear of judgment. Baka i-judge ako kung siya yung imbuto ko. No? To encourage honest deliberation, discussion. No? Freely, they can speak freely to yung debate sincerely and vote according to their conscience. So to encourage honest deliberation, mag-discuss sila. Ano ba yung pangailangan ng simbahan? Itong cardinal na ito, marami itong nagawa.
So, ito yung pipiliin ko. Ito din yung pipiliin ko. But they should vote according to their conscience. Pangatlo, na pinaka-importante mga kapatid. Tradition and canon law. The church has long held secrecy. As a matter of law and spiritual discipline, canon law and apostolic constitution on the Versi Dominici, Gregis by Pope John Paul II strictly regulate. Ito po, mabigat po ito. Strictly regulate the conclave and require an oath of secrecy under penalty of excommunication. Ma-excommunicated tayo mga kapatid. Kapag ang cardinal i-break niya yung oath of secrecy. Ano ang mabigat? Kaya nga solemn na solemn yung election natin, mga kapatid. Wow! Amazing. Strictly regulate the conclave. May, nagsagawa na sila ng ritual sa oath of secrecy kahapon. Diba? Strictly regulate the conclave and require an oath of secrecy under penalty of excommunication. Yan po. Mabigat, no? Diba? Yan po ang pangatlo, tradition and canon law. Nandyan na po yan sa batas ng simbahan. Pang-apat, spiritual significance. The conclave is viewed not just a political process, but as a sacred act guided by the Holy Spirit. The silence and seclusion reinforce the sense of divine guidance, prayerful discernment, and solemnity. So ano pala mga kapatid? Spiritual significance? Hindi lang ito political process mga kapatid. So nasa isip at nasa puso ng bawat cardinal that it is a sacred act guided by the Holy Spirit. The silence and seclusion. Simula kahapon, they have this great silence. Manu silentium. Manu silentium. And seclusion. Reinforce the sense of divine guidance. Ang ganda, no? Kung mangyari ito sa secular politics, ang ingay nila, di ba? Kahit araw na, grabe yung pagbigayan ng mga pera. Grabe talaga. So, yung pagdasal natin, malapit ng eleksyon, at patuloy pa tayong nag-gather ng mga ebidensya. Ginagawa ko ito dahil sa pag-ibig. Hindi naman ako nagagalit sa mga kandidato. Hindi naman ako puno ng puot yung puso ko against sa kanila. Pinag-pray ko po sila. Araw-araw po. So, pakiusap, ang ganda ng secrecy, out of secrecy sa mga satupapa. Ang ganda talaga ng ating simbahan. Grabe. No? Very inspiring, no? At sigit sa lahat mga kapatid, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ang maghari sa ating puso. Lahat ng ating ginagawa ay hindi yan para sa atin. Lahat ng ating ginagawa ay hindi para sa atin. Hindi para sa Diyos at para sa bayan natin. At itong ginagawa ng mga cardinals, no? May isi-share ako mamaya sa inyo, no? Ang ganda ng reflection ni Father, isang pari, no? Si Father, pangalan itong paring ito? Father Jose Carlos Rapadas, no? When you see this white smoke, ang ganda ng kanyang reflection, no? Ang ganda, isi-share ko po sa inyo. Isi-share ko po ito sa inyo. Isi-share ko po ito sa inyo. Salamat sa mga star senders natin ngayon. Nakapagbigay tayo dahil sa inyong generosity. Nakapagbigay tayo magbigay pa tayo. Isang sako kahapon, tag 5 kilos po yun. Nagbigay tayo ng
5 kilo sa mga taong nadaanan natin yun, no? So, meron pang 6 na sako i-distribute natin dahil yan sa generosity ninyo sa pagpadala ng mga stars. So, basahin ko yung mga generous star senders natin. Si Sister Impir Rabaso, na lagi itong nanood sa atin, isang mandre. Si Marby Magrinya Tumakin, nagpadala ng 50 stars bago ito. Si Fenrus, bago din, 99 stars. Si Aka Gayark, lagi nakapadala din ito, 100 stars. Si Maria Cornopio, 500 stars. Salamat, sister. Laking tulong po ito sa pag-share natin sa mga nangangailangan po. Sheila Love, happy morning Father Day, Amping Kanunay, ng 300 stars. Si Marilo Magno, alias Striver Crystal, nagpadala sa atin ng 700 stars. At si Sheila Love, nagpadala ng 200 stars. Si Ambot sa Ukok, 100 stars bago ito. Si LGN Besas Hayuma, nagpadala ng 100 stars. Si Lumutak Nining, padala ng 100 stars. So, tapusin natin ito sa isang panalangin, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight Team Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless. Hello mga kapatid, magandang araw, kumusta po? At ang kapayapaan, pag-ibig ni Kristo, nawa ang maghari sa ating puso at damdamin. The peace of Jesus, it doesn't mean an absence of conflict. The peace of Jesus, it doesn't mean the absence of trials. The peace of Jesus, it doesn't mean the absence of difficulties. No. It means that we follow His ways. We follow His will. That's the peace of Jesus Christ. Ayun mga kapatid, ang ibibigay ko sa inyo, i-share ko sa inyo ay ito po. No? The humility of the heart of Jesus. The humility of the heart of Jesus, mga kapatid. Cute, no? Wait for a while, mga kapatid, no? Hello ba? Mo, mga ilang ka minuto lang mo, kami manaog mo, no? Na, yung parang nanay. Manaog, be. Nga, yato dami. Dito na isa. Pala. Napin na rin. So ngayon mga kapatid, the humility of the heart of Jesus, na ito yung dapat natin na pagmumulihan at i-emulate sa buong araw, mga kapatid. God has Himself given us the means of obtaining this humility of heart in remembrance of death. So ito po, very essential po na
isipin natin na iiwan natin lahat itong mga kayamanan natin, iiwan natin lahat itong mga posisyon natin, yung influence natin, iiwan natin lahat. It makes us humble kung lagi nating iniisip yung ating kamatayan, no? Sometimes tayo mga kapatid ay parang namumuhay parang walang kamatayan eh. Marami tayong plano pero we never entrusted it to the Lord. Ito yung challenge natin mga kapatid. In the remembrance of death and by meditation upon it, death is the best teacher of truth. No? Death is the best teacher of truth and pride, being nothing but an illusion of our heart. Ano yung pride? Ano yung pride? And pride being nothing but an illusion of our heart, clings to a vanity which it does not recognize as vanity. And therefore death is the best means by which we can learn what vanity is and how to detach our hearts from it. So, kita ninyo, ayan mga kandidato, namigay na maraming pera. They are so attached with money. They are so attached with possession na hindi naman madala natin yung posisyon natin. Kahit anong yaman mo, kahit anong dami ng mga followers mo, hindi yan madala. No? Sabi dito, pride being nothing but an illusion of our heart. Grabe, no? Illusion of our heart clings to a vanity which it does not recognize as vanity. Ano ba yung vanity? Vanity is grabe yung tingin mo sa sarili mo ba? Yan po yung vanity, excessive pride, excessive pride in or admiration of one's own appearance or achievements. Sabihin mo, dahil sa akin yan eh. Kung wala ako, hindi magagawa yan. Vanity po yan, no? At yung makatulong sa atin, we remember our death, our end. No, the best teacher of truth is death. No? In remembrance, ulitin ko in remembrance of death and by meditation upon it, death is the best teacher of truth, while pride being nothing but an illusion of our heart. Our self-love is wounded. Our self-love is wounded at the thought that we must soon die, and when we least expect it, and with death, everything comes to an end. For us in this world, lahat mawawala mga kapatid. Wala tayong madala, kahit anong sikat mo, kahit anong yaman mo, kahit piso, kahit isang sintabo, hindi mo yan madadala sa huling hantungan natin. Ito yun. Ito yung dapat nating ilagay sa ating isipan eh. Dapat ito yung ilagay sa ating puso eh. Dahil gusto natin, akala natin wala tayong katapusan. No? May katapusan ang lahat. So gawin natin ano yung nararapat at dapat hindi mananaig yung takot sa atin. If I knew certain, ito po, ang ganda nito, and that with death everything comes to an end for us in this world. But at the same time, this reflection weakens and humbles our self-love. Grabe yung self-love natin eh. Ano yung self-love? Grabe yung admiration natin sa sarili natin. Believe na believe tayo sa sarili natin. Parang tayo, alam natin ang lahat. Kung wala ako, kulang yung mundo. Kung wala ako, kulang yung pamilya ko. Dito yun. Iikot pa rin ang mundo kahit wala si Father Darwin. Iikot pa rin ang mundo kahit wala ako. Yan ang katotohanan. Grabe, it weakens and humbles our self-love. Ang ganda nito, no?
Unfortunately, we do not think of death with that seriousness which we ought to give to it. So dapat mga kapatid, lagi nating ilagay ito sa isipan natin. Malapit na ako dahil quick live lang po tayo. Okay? If I knew for certain that I have to die within a year, ito po, I imagine that I should grow more humble from day to day at the thought that each day was bringing me nearer to death, to my death. But who can assure me that I have 1 year to live? I, who am not certain to live to an end of the day. So kung alam mo, 1 taon ka na lang, anong gagawin mo? Tubli yung mga gawain mo na mga kabutihan dahil last year ko na ito. Diba? Oh my God, true light of my soul. Keep alive within me the remembrance of my death. Keep alive within me the remembrance of my death. Na dapat ilagay natin sa isipan na tayo ay mamamatay. Tell me often with thy own voice in my heart that I must die. Mamamatay ako. Perhaps within a year, perhaps within a month, perhaps within a week. Posible, ngayon na yung last ko. Posible, ito na yung last na taon ko. Posible, ito na yung last na buwan ko. Posible, ito na yung last na linggo ko. And thus, I shall remain humble. Dahil dito, maging mapakumbaba ako. Sa lahat ng sinasabi ko, sa lahat ng ginagawa ko na ito dahil sa pag-ibig at pagmamahal ko sa iyo. In order that the thought of death may not be unfruitful to me, excite within my soul, not that the knowledge and those feelings which I shall have, the last hour of my life, when the blessed taper is placed in my hands, in the day of trial, make me know now as I shall know when what vanity is. And then how can I ever be arrogant against again the face of the most certain truth? Ano yung most certain truth? Death. Vanity of vanities. And all is vanity. Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Nahuhubog tayo dahil sa pagpataas sa sarili natin. Job was always humble, even in the days of his prosperity. My days shall be shortened, and only the grave remain for me. So yung sinasabi niya, Job chapter 17 verse 1. My days shall be shortened, and only the grave remain for me. So lagi niyang iniisip yung huling hantungan ni Job. Babasa natin yan sa Job chapter 17 verse 1. Sa good news natin. Okay. Ito yon. My spirit is crushed, and I am near death. The grave is ready to receive me. Job chapter 17 verse 1. So lagi niyang iniisip, everything is vanity. So, sana po ay ang ganda ng aklat ni Father, Ang ganda ng aklat na ito. Kung makabili kayo, Humility of the Heart. Marami akong natutunan everyday po. At yan lang po, Fighting Maria, the tax of thee with a humble heart. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen.
Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, pasalamat na lang tayo. Mga kapatid, may 6 pa tayong bigas ibibigay. 5 kilos each. Ibigay natin sa mga makikita natin na nangangailangan. Salamat po sa inyo, ha. Si Janeng, nasaan na kayo, Janeng? Muli na mi karon, Father. Salamat kaayo. Uy, yun ay maghilap, no? Padala sa atin na 355. Ito. And then, si Malisa Joy Nenti, Yamomo, napadala natin na 50 stars. Si Nanay Gina Guevara, 200 stars, no? At si Ate Imper, si Sir Imper, no? 50 stars. Si Lisa Maputi, 100 stars. Si Nanay Gina Guevara, no? Total is 500 stars si Nanay. 400 stars si Nanay. Si Maria Marilyn Cornopio, 100 stars. O si Ate Lolot, kita-kita taon niya Ate Lolot. 1,200 stars. Lagi itong 1,200 stars yung lang Ate Lolot, ha. Salamat Ate Lolot. At si Nanay Gina Guevara, additional. No? Salamat kung kabili na tayo ng additional na mga bigas dahil sa inyong generosity po. Fight Maria, the tax of day with a humble heart po. God bless.